prayer, pagdasal muna po tayo. Tawagan ko si Man, si pwede na niya. At yes na niya. Thank you. Tayo po ay manalangin kayo po na Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito ng mga people sa lugar na ito upang kami po ay magkaroon ng parasyon sa para people na buwan. Langit po namin Panginoon na kayo po ang muna sa bawat isa sa amin sa bawat mga pangangailangan. Vice Governor Helen at lahat po ng mga iba't ibang agencies na nandito. Umaasa kami Panginoon na kayo po papatuloy sa bawat isa sa amin upang sa kayo may patuloy po kami makadiskuti sa bawat panganib na amin po na nadaragin po sa amin. Umaasa kami Panginoon na kayo po papatulay at nawakay. Ilagay po sa amin ang paglita ito na at wala po anumang pangamba at panganib na tumating sa amin. Ito po ang aming sa mga nalangin sa kami pangalan ng Jesus namin Panginoon. Amen. Okay, salamat. Pwede mag-roll call tayo sa mga ating mga sino po pwede mag-report ito. Mag-roll call tayo kung sisima ito bagay dito. Para po sa roll call natin sa ating attendance, may we have the attendance from Pinakuha ko po sandali yung printed kasi parang signature yun. Yung independent spell, ay, siya, para sa First, of course, we recognize the presence of our chairman of the PDRRMC and our acting Governor Engineer Gil Raymond Umali. Palakpakan po namin. May I, ako na po ang mag-roll call based dun sa ating attendance so far. We have from our civil society organization, early bird po natin, sila kauna-unahang dumating. Ang Gimba Toda sa pangunguna po ng kanilang presidente, Sir Eric Cablayan. Sir, magandang umaga po. Kita na naman tayo, malayo po yung pinagalingan nila sa Gimba Nueva Ecija. Kasama po ang officer din ng TODA, si Sir Octavio Zamala. Kasama po natin from Philippine Information Agency, si Ma'am Mana Estefany Reyes and si Maria Caroline Lopez. Good afternoon po. Kasama po natin ngayon ang General Manager ng DIU Police. Mamaya, he will appraise us of the situation and the preventive actions that's being done by the DIU Police on the Panabandang, our General Manager, Engineer Alvin Manuel. From our Environmental and Natural Resources Office, our Chief Enro, Ma'am Claire Balata. Good afternoon, ma'am. From our Gender and Development Office, Sir Ivan Soriano. Sir, from the Armed Forces of the Philippines, Lieutenant Jason Vista. Yan, sir. Good afternoon. Kasama po namin sila since nag-activate yung ating OPSEN kahapon. We have 3 pre-positioned SRR team from the Philippine Army. From the Governor's Office, Ma'am Chonali Bacarae. Ma'am, good afternoon. From PSWDO, Ma'am Marijun Munisaya. Ma'am, good afternoon po.
from the PJG Hospital, our biggest hospital in the province, Doc Andrew Maguduyos. Lumabas lang po siya kanina, pero nandito siya kanina kasama natin. From our Chief Provincial Social Welfare and Development Officer, our social worker, Sir Leoncio Daniel. Sir, magandang hapon po. Ready na yung ating evacuation center. Nakita po natin with 100 modular tents na nakaayos na. From the Operations Division of the Bureau of Fire, Sir Victor De Guzman. Parang hindi mo kasi yung magandang hapon, sir. Kasama din natin sa simula kahapon. Our Provincial Director of the BFP, Sir Senior Superintendent Roberto Miranda. Sir, magandang hapon po. Also from NIA UPRI, Engineer Melvin Santiago. Good afternoon po, Engineer. We are happy to have the NIA UPRI para po ma-place tayo mamaya doon sa situation. From our Provincial Engineering Office na nag-reposition na rin ng mga heavy equipment natin, Engineer Harold Domingo. Good afternoon po, Engineer. From NIA DRD, ito ang kailangan natin. Dahil sila yung nagko-control yung mga dam, Engineer Ronaldo Salazar. Manager of the DRT. Good afternoon po, Engineer. From NIA, also from DRT, Engineer Orlando Villanueva. Parang signature kasi. Magandang hapon po sa lahat. We will now hear the... Okay, before we start, pwede pa na ipaliwanag mo yung paano sa bagyo, yung situation, so hindi para tayo hindi na naman. Ikaw rin po ang monitor, pag-ipaliwanag ka. As of now, ano dito? Yung timeline natin, nasa si timeline. Nandito na rin. Oy, gagawin mo. Wala pa. We started monitoring the tropical cyclone Uwan noong pong November 7, 5 p.m. yung unang advisory. Ito po ay severe tropical storm pa lang noon. Ang layo ay 175 km east of Eastern Visayas
with an intensity of 110 km per hour near the center, 1,000. So ang ginagawa po natin lagi, we track and we monitor the movement and the progress of each typhoon. Kung makikita po ninyo doon sa baba, meron pong kamukhang timeline, yung Bagyong Ramil, Bagyong Paulo, Bagyong Opong, and Bagyong Lando. And every typhoon na dinomonitor po natin sa province. Makikita po ninyo yung date and time, yung classification, location, and yung progress ng intensity at saka yung movement. Noong second advisory noong November 7 at 11 p.m., ito po ay lumapit from 1,175 to 1,045 km east of Eastern Visayas at nagsimula na po itong mag-intensify from 100 km per hour to 120 km per hour sustained wind with 150 km per hour na gustiness. And after that, nag-progress po siya from severe tropical storm into typhoon ng November 8. Lumapit po siya from, according to Pag-asa, from 1,045 km, lumapit po siya ng 985 kilometers. Lumakas po ulit siya ng 130 km per hour. At nagsimula po tayong i-declare under signal, tropical cyclone signal number 1. Ito po ay yung November 8, 5 a.m. kahapon. After that, nung 11 a.m., lumapit po ulit siya from 985 km east of Eastern Visayas ay 680 km from the reference point. Nag-iba po siya sa Borongan City at 760 km east of Katarman, Northern Samar. Lumakas po ulit siya, kung makikita ninyo, from 110 nung inumpisahan natin siya i-monitor, nag-i-increase po every advisory ng 10 kilometers per hour from 110, 120, 130, 140. Then nung 5 p.m. nung November 8 ay nasa 150 kilometers per hour na siya. Then kung papansinin po natin yung present movement, naglalaro po yung kanyang bilis, yung galaw ng 25 kilometers, 20, 25, umabot po siya ng 35 kilometers per hour noong November 8. Then bumagal siya ng 30 kilometers per hour. Then bumilis na naman siya ng 35 kilometers per hour. Yan. Noong November 9, ang layo po niya sa nawawala ako. Gumagala. 370 kilometers east of Virac, Catanduanes. Ang intensity na po niya ay 165 kilometers per hour near the center, and the gustiness po siya na 205 kilometers per hour. Ang classification pa po niya ay typhoon. At mabilis po siya na maintain niya yung 35 kilometers per hour na movement. At naka-under na po ang eastern and central portion ng Nueva Ecija sa signal number 3. At the rest is signal number 2. Kanina pong alas 5 ng madaling araw, November 9, malapit na siya sa Virac, Catanduanes na 195 kilometers. With nag-increase na naman yung kanyang intensity to 175 kilometers per hour with gustiness of 215 kilometers per hour. At nag-under na po ang Nueva Ecija sa signal number 3, the whole of Nueva Ecija. Kanina pong 8 a.m., nag-intensify po yung bagyo into a super typhoon. Ang wind speed niya ay 185 kilometers per hour near the center and 230 kilometers per hour na gustiness. At ang Nueva Ecija po ay nasa signal number 3. At kaninang 11 a.m., still yung classification po niya ay super typhoon.
na-maintain po niya yung intensity ng 185 kilometers per hour near the center, 230 kilometer gustiness, at papalapit na po kasi ito sa atin. Ang location ay over the coastal waters of Pandan, Catanduanes, na under na po tayo sa signal number 4. So currently, ang Nueva Ecija po ngayon ay under signal number 4. For the details po ng ating panahon ay ipapaliwanag naman po ng ating Senior Meteorologist of Pag-asa, CLSU, Sir Roger Manuel. Sir Roger. Okay, habang hinihintay po natin yung presentation doon sa mabagyong hapon po sa ating lahat. Ito na yung hinihintay natin, Sir Mike, na sa bagyong si Owa. Question na naman, yung mga mayors na affected sigurado yung mapasukan ng bagyo, na-inform yung grupo natin doon, dito sa Gawad doon, yung Habon, Aramnan, Kapatangan, all na okay na ito. Sino ba natin mga ating kasama rin kung expect natin? Ganito na ba tayo? Majority dito na. So may isa kasi, parties, nila mo. Pakain pa natin grupo ito, Michael. Okay, sige. Pakain natin ko ulit dapat. Kasi ating mga disfigure ng 1 and 2. Wala pa. Yung pagtingin natin. Michael, kasi mga disfigure natin, 1 and 2. May po ba lahat yun? Kasi 1. Esa 2. Ang tawag na natin, sila importante sila ang gamitin natin dito. Okay, good afternoon po sa ating design officer, Vice President. Okay, para po dun sa ating weather update sa bagyong si Owa. Pinaliwanag po kanina ni Sir Michael yung progression ng bagyong si Owa from tropical depression, nag-intensify siya to typhoon, then
kaninang maga, naging super typhoon na siya. So, ito yung pinaghandaan natin. Kung makikita natin sa satellite imagery, yung sentro niya is malapit dito sa may Catanduanes area. Ito yung ina-expect namin na kung hindi man mag-landfall dito sa may first landfall dito sa may Catanduanes area, lalapit yung mata niya dun sa area na yun. So, mararamdaman pa rin nila yung maximum strength ng bagyong CO1. Then, ina-expect natin na landfall is dito sa may Aurora. So, ito po yung satellite imagery. Makikita rin po natin na maluwang yung radius ng bagyong CO1. Halos buong Pilipinas ang nasasakop niya. Pero, kaya nga makikita natin na lalo pang tataas yung bibigay na signal ng pag-asa habang lumalapit sa kalupaan ang bagyong CO1. So, bali ang pinaka-critical na period dito ay mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. So, yun po yung dapat natin paghandaan dahil gabi darating yung bagyo. So, paghandaan na po natin hanggat maaga ba. Okay, kung titignan po natin yung forecast track ni Bagyong O1, malapit na siya dito sa may Catanduanes area, dito sa may Calaguas at Quilio Islands ngayong umaga o mamayang hapon. Ang expected na landfall ay dito sa may bahagi ng Aurora netong gabi hanggang early morning. Ang bagyong CO1 ay nasa lalabas ng West Philippine Sea sa Lunes na umaga o kaya hapon. Binibigyan din namin na magkakaroon ng malalakas na pagulan at hangin. Kasama na rin ang storm surge ang mararanasan ng mga lugar na kahit sa labas ng radius unang landfall point at forecast confidence score. Dahil dito, ang babala ng bagyo bilang 5 ay nakataas ngayon dito sa may Catanduanes at Camarines Sur. Samantalang ang babala ng bagyo bilang 4 ay nakataas dito sa may eastern section ng Luzon, Quirino, Vizcaya, Aurora, kasama na ang Nueva Ecija, Bulacan, Rizal. Samantalang ang babala yung kulay red, yun po yung signal number 4. Then ang signal number 3 ay yung mga sa kulay yellow ay ang mga lugar ng Aurora, Kalinga,
Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, at Batangas. Samantalang ang babala ng bagyo bilang dalawa ay sa may Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, dito sa parting Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Samar, Biliran, Leyte. Samantalang ang babala ng bagyo bilang isa ay nakataas dito sa may Cebu, Bohol, Negros Occidental, Antique, Iloilo, Capiz, at Aklan. So, para po sa ating rainfall forecast, ang mga lugar na nasa red ay inaasahang makakatanggap ng mahigit sa 200 millimeters of rain. Sa kategorya po ito ng heavy to intense. So, mula bukas, inaasahang makakatanggap ang malaking bahagi ng Luzon, kasama na ang Nueva Ecija, ng ganito kalakas ng mga pagulan. Samantalang yung sa kulay orange ay inaasahang makakatanggap ng between 100 to 200 millimeters of rain. Then yung sa kulay yellow ay from 50 to 100 millimeters of rain. Okay, ano ba yung inaasahan nating panahon dito sa Nueva Ecija? Ngayon pong araw na to, November 9, inaasahang makakaranas tayo ng masungit na lagay ng panahon, lalong-lalo na mamayang gabi hanggang Lunes ng umaga. Then sa November 9, habang papalayo ang bagyong si Owen, ay ganun pa rin, makakaranas pa rin tayo ng maulap na pawirin. May mga pagulan, Monday, Tuesday, by Tuesday, medyo improving na yung ating weather hanggang Wednesday, Thursday. Sinimplify ko po yung presentation dahil marami naman pong idadagdag pa si Sir Michael. So, yun lang naman po yung may babahagi ko sa ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Roger, sa mag-discuss nila ng current weather. So, nais ko pong i-appraise yung council doon sa ginawa natin pre-disaster risk assessment kung Friday na 1 p.m. Ito po ay ginawa na napapahiya tayo sa sound system. Sound system po ng best. Maraming salamat po dun sa effort na pagpapahiram ng sound system. Yun pong ating pre-disaster risk assessment ay ginawa po noong Friday 1 p.m. na dinaluhan ng mga FIDRA analyst agency ng ating council. So based po dun sa scenario building, nais kong ma-present ang scenario building natin sa ating council. At ipapakita din po natin yung mga pre-positioned equipment natin sa lalawigan.
Okay, nais ko pong bigyan ng konting emphasis yung mga naipaliwanag po ng ating pag-asa, lalong-lalo na yung localized dito po sa ating lalawigan. Yung intensity po ngayon as of 11 a.m. kanina, ang maximum sustained wind ng bagyo na nasa Philippine Sea ay 185 kilometers per hour near the center at may gustiness na 230 kilometers per hour. Ito po ay may movement na 30 kilometers per hour at ang location po ay nasa coastal waters of Pandan, Catanduanes. So, ang kanina po ay sinusukat namin yung distance niya kung gaano katagal pa bago mag-landfall sa Aurora. Nakikita hindi po definite kasi yung forecast ng pag-asa kung anong oras. So tinitingnan po natin na yung late evening ay mag-start ng 9 p.m. hanggang 12 midnight. Yun po yung babantayan natin or hanggang makalampas po yung midnight hanggang madaling araw. So ito po yung babantayan natin mamaya. Yun pong signal number 4 according to pag-asa ay ang epekto po niya dito sa atin o significant to severe impact from typhoon force winds are possible within any of the areas under wind signal number 4 including Nueva Ecija. Ang track po ay inaasahan na magla-landfall at or near its peak intensity. So, ang ibig pong sabihin, yung buhay ng bagyo, yung kalakasan niya ay pagka magla-landfall siya ay nasa kalakasan ng bagyo. Pero dito po sa baba sa advisory, the interaction with the terrain will cause UWAN to weaken significantly, but it is expected to remain as typhoon throughout its passage over northern Luzon. So ito po yung isang maganda naman na nakita natin. Kahit na nasa peak po siya, pagka nag-landfall, pagka po nag-interact sa kalupaan, ay bababa siya. Minomonitor po namin yung wind intensity. So meron pong nasa 60, 70, 80, 90 po doon yung sa Nueva Ecija. Sa ground level. Yung napansin po namin, yung malakas na hangin ay nasa itaas na 750 meters. Mamaya po ipapakita natin doon sa model na tinitingnan natin. The landfall will be over the central portion of Aurora tonight or tomorrow, November 10. So ito po yung sinasabi natin based dun sa distance measurement natin. Sa portion ng Aurora tonight or tomorrow early morning. After landfall, UWAN will traverse the mountainous terrain of northern Luzon and will emerge over the Lingayen Gulf or the coastal waters of Pangasinan or La Union on tomorrow morning. Magsuswitch po ako dun sa website ng Pag-asa para ma-appreciate po natin yung track para po makita natin lahat. Based po dito sa official website ng Pag-asa,
Ang track po ng Bagyong Uwan, ito po siya ngayon, kasalukuyan, or kanina 8 a.m. Magta-travel po siya November 9, 8 p.m. dito sa longitude 15.61, 21.9, malapit na po sa atin. Ito po yung province ng Nueva Ecija. So, papasok po siya sa northern part ng probinsya natin. Ang estimated po na landfall ay dito sa gawing Baler. I-zoom ko po siya. Nandito po yung Maria Aurora, ito yung Baler, yung Suklayan, at saka yung Kalabuanan. So dito po magta-traverse, dito ang trajectory ng center ng bagyo, at papasok po siya sa Nueva Ecija dito sa gawi po ng Pantabangan. Dadaan po siya sa conversion, dadaanan niya yung Otik, yung poblasyon ng Karangan, at lalabas po siya sa gawin ng Piyut. Dito po yung trajectory, at papasok po siya sa Pangasinan, at lalabas siya dito po sa between Damortis and Rabon. So currently, ito po yung trajectory ng bagyo. But we need to look at the other data. Babalik po ako dun sa presentation natin. Okay, ang hazard to consider po natin dito sa province, magkakaroon tayo ng heavy rains, strong winds, flooding, at saka po landslide. So, yung likely scenario building po natin, pagka po nagkaroon ng heavy rainfall sa northern part ng ating probinsya, ang effect po nito ay yung flash point po natin sa Punta Karangan ay magiging active. Ito po yun, magkakaroon po ng flow, ng erosion dito sa barangay Punta Karangan. Pero ang intervention natin ay nag-preposition na po yung council natin doon through DPWH ng heavy equipment to clear the debris in case po na magkaroon ng ganitong erosion. So meron po sa tayong preposition na heavy equipment ngayon sa Karangalan. Another po effect pagka heavy rainfall sa northern portion ng Nueva Ecija, yung swelling po ng Karangalan, Taravela River, at saka yung Ilog Baliwag. Yung Karangalan River, magsisimula po yan sa pinakataas ng Nueva Ecija, at magbibig po ang Talavera River at saka yung Pampanga River sa San Antonio. Ganun po siya kahaba. So magta-traverse po siya from Taranglan down to San Jose. Allow me to display a map po para ma-appreciate ng ating council. Ang pinag-uusapan po natin ay yung swelling ng Karangalan-Talavera River. So ito po yung Karangalan, ito pong yellow, ito yung road network natin na papuntang Nueva Vizcaya, Santa Fe. Ang Karangalan River po ay magsisimula siya dito. As high as nandito po yan. Mga tributaries po itong parang mga ugat na yan. Meron pong catchment area, magabundok po yan from Karangalan, bababa po yan sa San Jose habang nag-accumulate yung
habang nag-a-accumulate po dyan yung rainwater, bababa po siya sa Rizal, Talavera. Nandito po makikita ninyo yung kulay blue. Ito po yung Talavera River. Bababa siya sa Talavera. Okay, Talavera River po yan. At magmimit po yan, Talavera River sa Aliaga. Dadaanan niya yung Aliaga, yung Zaragoza, yung San Antonio, at magmimit po sila dito sa Cabiao. Ganun po siya kahaba. Magsisimula sa taas. So, just imagine, pagka po heavy rain sa Caranglan, mag-accumulate po yung tubig ng ulan at meron pong possibility na mag-swell. Ito po yung tinitingnan natin na po pwedeng maging senaryo. Along that area, meron po tayong Ilog Baliwag. Yung Ilog Baliwag naman, nagsisimula po yan sa Lupao. Dito sa gawi po dito. Ito po ay ang Ilog Baliwag. Ang Ilog Baliwag, nag-iipon po yan ng tubig down from Muñoz. Dadaanan po niya yung part ng Gimba, sa Santo Domingo, sa Quezon, sa Ligab, papunta po sa Aliaga and Zaragoza. Yan, magbibig po sila dyan. So, tinitignan din natin yung swelling po ng ilog na ito. Kailangan din natin siyang panghandaan. So, ito po ang effect ng heavy rainfall sa northern portion ng probinsya natin. Flooding in Muñoz, Santo Domingo, downstream po ito, Licab, Quezon, Aliaga, Zaragoza, San Antonio, at saka po downstream hanggang sa Cabiao. Kasama po yung San Jose City. At kasama po niyan, pagka sa northern portion ng Nueva Ecija, ay nakaranas din po tayo ng flooding sa Nampicuan at saka sukat sa Quiapo. Dahil nasa northwestern part naman po sila, pagka po pumasok yung ibang tributaries murong Pangasinan. Sa strong winds naman po ay ang senaryo natin ay makakaranas ang probinsya natin ng strong winds sa mga high elevation areas and also province-wide. Pero mas malakas po, we are highlighting the strong winds sa Caranglan, Batabangan, Gabaldon, Bungabon, and Laur. So ang effect po nito, fallen trees that may block our main arteries at saka damage to houses and other building structures. So ito po ay tinitingnan natin na po pwede pong mangyari in case na magkaroon ng mga blockades. Ang ginagawa po natin, pagka po meron ganyan, nauuna po yung Provincial Engineering Office, yung backhoe, saka po yung ating loader. Kasunod po ng mga chainsaw natin, ang number one target po natin is to clear ang road. Ang gagawin po ng engineering, wala po munang putol, basta itatabi po yung mga fallen trees. Pagkatapos kasunod po yung mga chainsaw natin para magputol. Pero ang target po natin, in case na magkaroon ng gano'n, ay maitabi po natin yung mga fallen trees para mag-open po yung kalsada natin. Ganun po yung ating strategy pagka sa main thoroughfare. So ito po yung scenario natin, likely scenario if in case merong heavy rainfall at saka strong winds po sa northern part ng Nueva Ecija. Ito pong mga litrato na ito ay sa Santo Domingo. Ang swelling naman po ito ng Ilog Baliwag. This year din po yung bagyo na yan. Ang isang senaryo pa rin po natin, heavy rainfall sa northern portion, ay yung rain-induced landslide sa Caranglan. Yan po ay nangyari sa Piyog, Caranglan just recently. Sinabihan na po natin yung mga tao dito. Meron pang, I think, dalawang bahay. Pero sinabihan na po natin na umalis na po sila sa area na yan nung po nangyari yung landslide. So, ini-expect din po natin, worst case scenario, magkaroon po ng landslide sa area ng Caranglan.
Likely scenario lang po pag heavy rainfall sa eastern portion ng Nueva Ecija, yung plus point po natin sa Gabaldon, Laur and Bungabon. Ito po ay nagkaroon na rin ng preposition po yung ating engineering office and DPWH dito. Ang scenario po natin, swelling ng Coronel River upstream, yung Labi River, yung Digmala River, at saka po yung tributaries sa Pampanga River. Along that line, dito po sa may gawing north naman, northeastern portion ng probinsya, yun pong dalawang ilog sa may Rizal. So tinitingnan din po natin na maaapektuhan, kaya po in-include po natin yung flooding sa Rizal, Bungabon, Laur, downstream po dito sa Cabanatuan, San Leonardo, Jaén, San Isidro, papuntang Cabiao, palabas po yung Pampanga River sa Aray at Pampanga. So meron din po tayong mga landslide and erosion prone area sa Bungabon Aurora Road. At babantayan din po natin yan with the NDRRMO ng Bungabon. Meron po tayong plus point sa Marikit Pantabangan. Meron pong katulad nung sa Puncan Karanlan, nakabantay din po ang DPWH para po mag-clearing in case na magkaroon po ng erosion doon. Additional areas to monitor pagka po province-wide yung heavy rainfall. Sa southern portion naman po ng probinsya, yung swelling ng Chico River sa General Tino, yung Peñaranda River, ang nagkukos po ng flooding sa General Tino, Peñaranda, sa San Leonardo at sa Gapan. Kanina po pinag-uusapan din namin yung plus point natin sa San Leonardo dahil pagka po nag-swell yung Peñaranda River, lumulubog po yung Gapan Bridge sa San Leonardo side. So, meron pong nakastandby naman yung DPWH din doon na pagka po nag-subside na yung baha, ay sinasabayan na po ng clearing ng debris para pagka po kung pwede na tumawid yung kahit na meron pang konting tubig yung kalsada ay madadaanan na po siya. Ito po yung number 3 po pala yan, yung possible flooding of Gapan Bridge approach. So dumako po tayo dun sa mga model na tinitingnan natin. Lalong-lalo na po gusto kong i-emphasize yung wind speed. Yung wind speed, gagamit po tayo ng model ng Zoom Earth at saka po itong windy. So, kasalukuyan po ang bagyo ay papalapit siya sa landfall, forecasted landfall area dito po sa may gawin ng Baler. So, i-move ko lang po ng oras. Yun po yung Catanduanes. So makikita po natin na yung wind speed 115, 120 dito po sa part na ito. Mag-refresh po ako para ma-update lang yung system natin. 100 kilometers, 113 yung sa area po na ito po ay alas 6 ng hapon mamaya. Lagay ko po sa alas 7, alas 8. So, dito po sa model na ito, nandito po yung mata ng bagyo, 175 kilometers per hour. So, makikita po ninyo na yung wind speed na aasahan po natin sa alas 8 ng gabi mamaya. Magzo-zoom out po ako at nandito po ang Nueva Ecija. Ito yung Muñoz, San Jose, Bungabon. So ito po ang ground speed ng hangin. 60 kilometers per hour, alas 8. Mag-move po tayo ng 1-2 oras para significant po siya. Papasok siya sa kalupaan. So, ito po yung tama ng hangin sa atin.
70, 80, 90 kilometers per hour. Ito pong mata niya ay nandito pa. Hindi pa siya nag-landfall. So pagka-landfall po niya, so yan po ang nakakakita po ako ng hanggang 90 kilometers per hour kanina. Gimba. Ayan, 90 kilometers per hour sa Gimba, sir. Sa model po na ito, 90 kilometers per hour. Kaya paghandaan po natin ito, Cabanatuan, 86, 70, 60. Malakas din po, sir. Ano oras yan? Ano oras yan mga... Ano po ito? Alas 10 ng gabi. So inaasahan po natin, kailangan paghandaan natin yung pagkawala ng kuryente. Kasi pagka malakas po yung hangin, sigurado po mawawala ng kuryente, yung ating pong PGS o yung ating generator para po mamaya makapagpatuloy po tayo sa pagpumonitor, lalo na po pagka mag-deploy. Kung kailangan po tayo mag-deploy. So ito po ang inaasahan natin na wind speed mamaya alas 10 po ng gabi, alas 8, alas 12 ng gabi, sorry. So nakaraan na po yung bagyo sa atin yan, kaya bumaba na po yung wind speed around Nueva Ecija. 9 to 10. So ito po yung 12 a.m. November 10 na po ito, bukas na. So lalabas na po siya sa gawin ng Pangasinan. Parang Dagupan na yata yung center niya. Mangaldan. Dito po yung gawin ng San Fabian. Ayan, bumaba na naman siya. Sa San Fabian na siya lalabas. So ito po yung model naman ng forecast ng Zoom Earth. Dito po sa model ng windy, ito po kasi ay namomodify yung altitude, kaya mas na-appreciate po natin itong model na ito. Hinahanap natin yung 200 po na kilometers per hour kasi yung pag-asa 200 kilometers po yung yung forecast eh. Pero nasaan? Kasi dito po sa atin ang landfall, ang peak intensity po niya, magagalawin ko lang po yung slider, no? Ang peak intensity niya ay just before landfall. Yan, mga dito po. Yan, mga dyan. Yung legend po natin, habang pumuputi siya, ay lumalakas yung hangin. So, kaya po, nasa dagat siya, nandito yung peak intensity. 160, 170, dito po sa around, dito sa puti. Sa may upper right corner po ng mata ng bagyo. So, dito po siya. Ngayon, ang napansin ko, na-observe ko, na yung malakas na hangin ng bagyo ay nasa 2,500 feet or 750 meters. Pagka po, so sa 750 meters above ground or above sea level, nandito po yung malakas na hangin. (212, 203). Ito pong elevation na ito. Kaya yung 200, meron pa po kanina, parang umabot siya ng 250 or something like that. Ito pong elevation na to, 750 meters above sea level, nandito yung intensity ng bagyo. Dito siya, sa taas na to. Kaya po yung advisory ng pag-asa, mas malakas yung hangin sa may high elevation area, sa mga bulubunduking bahagi ng Pilipinas. So yan, dito po natin na-observe, sir, yung malakas na hangin. At
siyempre nagpapasalamat naman tayo sa ground level ay hindi po masyadong malakas. So kung yung yung wind speed po sa 750 or 900 meters ay 225, yun po ground intensity ng wind, ay nasa 100 lang. Nasa 170. I-move ko po yung slider na pagka nag-land, pero malakas pa rin po yung malakas pa rin. Kasi sa Silex, hindi ako umaabot ng 170 isa eh. Hanggang 140, gano'n. At saka sandali lang yun. 8 p.m., 10 p.m., nandito po siya sa atin. So, ang wind naman po niya, medyo, ayan, nasa gawing mata po kasi ito, kaya mahina. Pero papalabas po ay lumalakas yan. 39, 40, sa Gapan, sa Gimba. Malakas po yung sa Gimba, sir. Yan yung mga model natin. Yung hangin po ay malakas sa Gimba. Sa Kabanatuan. Kabanatuan po, sir, ay nasa 50. Sa ground po ito, 52, around 50, 60, 70 po siguro. Kung gagalawin po natin yung altitude niya, ilagay po natin, wala naman tayong mataas na building eh. Kung halimbawa po nasa 3,000 feet, ayan siya 111 kilometers per hour. Sa Kabanatuan po ito. Kabanatuan. Kaya lang nasa taas po sir, nasa taas. 3,000 feet or 900 meters above ground. So yan, 120, 130. Yung sa ground po nito ay nasa 40, 60 hanggang 80 kilometers. Kailangan po talaga natin paghandaan itong lakas ng hangin. So ito po ay model naman ng windy. Ang forecast naman po sa rain based sa Pag-asa ay red. Kagaya po ng binanggit ng ating meteorologist po kanina sa Pag-asa, nasa red warning po tayo, intense to torrential rain ngayong araw na ito hanggang bukas. So ito po ay kailangan nating paghandaan din. Kaya ito po yung magpo-cause ng swelling at saka flooding sa atin. Kaya bantayan po natin. So ito po ang scenario building natin para po ma-appraise yung council members natin na kailangan natin paghandaan. Yung pre-positioning natin, i-monitor po natin at yung SRR team at saka yung mga equipment natin ay nakahanda. Ngayon, dadako naman po ako sa pre-position asset natin ng council.
appraise our council, our honorable governor, sir, of our preposition, equipment, and personnel na naka-field na po ngayon, naka-preposition na sila. Based po dun sa agreement natin sa PIDRA, ito po ang preposition, equipment, and personnel from our Provincial Engineering Office. Nandito po yung team leader natin. Then, meron po tayong direct contact number po sa kanila. Then, yung assignment po nila, based dun sa mga napagkasunduan po to mitigate the effects of the scenario building. Sa EOC, meron po tayong, dito sa Cabanatuan City, dito po sa EOC natin dito, meron po tayong 4 na dump truck at saka isang front loader at saka meron po tayong task force team na pinangungunahan po ni Engineer Harold Domingo. Sa motor po sa Kalimambangan, meron po tayong mga station doon na 3 dump truck. Sa LG Unicab, yung pong scenario building natin na planning doon, nagpadala na po tayo ng 3 dump truck doon na may foreman. Sa Gabaldon, meron din po tayo naka-preposition ngayon doon na 3 dump truck at saka 1 drop side na forward at saka isang front loader in case po na kailanganin. Sa Laur, meron pa po tayong naka-preposition doon na 2 dump truck at saka isang grader in case po na magkaroon ng soil erosion at saka landslide. Sa Bungabon, para po magbantay naman doon ay meron tayong 2 dump truck, isang wheel backhoe at saka isang road grader. Nauna na pong sinara yung isang source ng pagbaha doon sa Barangay Kalaanan. Meron pong binubuksan sila na irrigation system na galing direct, nagpipipo ng tubig from Ligmala River. Kanina nagpadala po ng picture si Engineer Harold na sinara na po nila. So hindi na po natin pinangangabahan na makakat po yung daan doon. At sa, ayun po, yung sa ating Provincial Engineering Office. Additionally, meron din pong task force team sa EOC, 3 po ito na pinangunahan din ni Sir Cesar at saka ni Sir Vincent. Ang DPWH District Engineering 1 naman po, naka-preposition po sila sa Operation Center po sa Talavera. Ang equipment po natin doon ay isang drop site, 2 dump truck, isang grader, isang boom truck, at saka mini dump truck, at saka po may service vehicle in case po na kailangan nilang mag-mobilize. Naka-preposition din po sila sa Digdig, Karanglan. At sa Rizal, yun pong scenario building na natin na in case na magkakaroon po ng flooding doon. Ang DPWH po naman po ay naka-preposition sa Labibo Abon, doon sa Ligmala, sa gawi po ng Ligmala River, at saka po sa Tubinga, Gabaldon. Ito po yung bilang po at saka yung type ng heavy equipment po na naka-preposition po. May excavator, dump truck, wheel loader, yun po, may hydraulic excavator. Dito po sa ating EOC, pinasasalamatan po natin yung 84th Infantry Brigade ng 7th ID na hindi nakalagay yung pangalan ni Sir. Hindi nakalagay yung pangalan ni Sir. Kasama na po natin dito kahapon pa. Opo, yes sir. Sila po yung tumulong sa atin na mag-preposition naman ng mga wasang equipment natin at mga clearing equipment. Kanina, pinag-uusapan po namin ni Sir from the Philippine Army na tuturuan po namin mag-operate ng chainsaw yung mga army natin para in case po na mag-clearing, marunong po silang mag-chainsaw. 3 strike team po ito, composed of bali 30 personnel. 3 team po sila. Ang ating pong Bureau of Fire sa pangunguna po ng ating Provincial Director, Senior Superintendent Miranda, Sir, maraming salamat po. Meron po tayong 3 strike team din, composed of 16 and 15 personnel na pinangungunahan po ni Sir Vic De Guzman. Ang PDRRMO, meron po tayong
isang task force composed of 7 personnel, pero all around po, sir, hindi natutulog. Wasar, ang ginagawa po namin usually pagkakailangan po mag-deploy, we inject one PDRRMO personnel para po sa coordination. Sa ating naman pong camp management, naka-set up na po ngayon yung ating evacuation center sa NEUST General Tino na meron pong naka-boot up ngayon na 100 modular thread sa pangunguna po ng ating PSWDO Sir Jojo at saka si Sir Aljon na coordination po sa kanila at saka ang PGSO, mabanggit ko din po. Meron pong 110 ngayon sa General Tino Street, hindi po sa General Tino de Galicia. Naka-boot up na po ngayon ito. At saka sa next, naka-ready na rin po ang ating evacuation center. So ito po yung number of personnel naman po ng PSWDO. So ito po, sir, ang assets natin for response sa ating po operations for Typhoon Uwan. Magpipresent po sana ngayon yung BIA doon sa Sige. flood mitigation measures nila sa na ginagawa po nila sa pagtabang ng dam and Pasiway. Okay. Sir, so magandang hapon po sa atin lahat. Behalf of the team po from Manager of the RD, Flood Forecasting, and the Operation Chief po. Siya po yung mamahala sa baba, and then sa dam po sa taas. Anyway po, ang patabangan situation po natin today is very safe po. Huwag po kayo mag-alala dahil yung nakita nyo yung rainfall kanina is mababa. Ang pinroject po namin is mataas. Kaya po, aabutin lang po tayo ng elevation na at least to 1.8. Hindi po mag-spill. Ano po? And to Sir Lemon Sergo, ipaalam na rin po namin today at 10 p.m. po, nakashutdown po ang kasik ng Pantabangan at Masiway. Wala pong lalabas yung tubig. Then, i-resume po natin yun by tomorrow. Pagka tumawid na sinasabi ni Sir Calma, tumawid na yung bagyo, saka po tayo mag-resume. Pagka-clear na po yung panahon. Yun po ang makikcontribute natin sa lahat. Para po sa gano'n, mapayapa tayo na makakatulog po. And of course, sa NIA po, naka-live po yung sa NIA Facebook page, yung pong elevation ng dam natin. Makikita nyo rin po doon, i-shitpost natin yung hourly or every 12 noon, 6 a.m., 7 a.m., 7 a.m. Makita nyo po yung elevation doon. And then of course, doon po sa NIA, makikita nyo rin po yung sitwasyon. Balitan po ang sitwasyon ng magat. Ang magat po, ang laki ng tubig na lumalabas sa atin po, wala pa. I-present ko lang po sa atin ngayon yung water level situation. Ang ating pong patabang ngayon as of 7:45. Ngayon po siguro is 214 below 28 na lang po siguro. 214.28. Ngayon po ang elevation natin this time. And then ang spilling level po natin 221. Then the difference elevation is 6.66. Kina-accommodate po na volume ng tubig po is 434 million cubic meters po sa spilling level. Kaya po kaya pa natin. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po tayo mag-i-spill. And of course, yung po ating available for irrigation, 1,600 million cubic meters. Sa darating na bayatan po, ito, nagpapatubig na po tayo sa Sergop starting November 1. Nagbibigay na po tayo ng tubig sa mga magsasaka.
Kaya po 100% mapapatubigan po ang buong Nuevesia. And then of course, ang Masiway po, may release po tayo today is 126 po. Yung elevation po ng Masiway is 126.6. Ang average inflow lang po, yung sa ngayon, sa buong tributaries ng Pantabangan is 65 cubic meter per second. Bumaba po. And of course, yung PEP po is, yun po yung Pantabangan hydroelectric power is 136. Yung rainfall po doon. Kanina po umaga yan, 7:45. Pero kanina po umulan. Naka-detect po kami ng ulan ng konti. Ang outflow po natin is 200. Salamat po sa mga taga-Buabo. Sir, sumulat po kami kay Mayor doon na kami po ay magdo-draw down. Ang tawag po natin ay floating release. Since August pa po, nag-release na po kami ng 5 CMS, 10 CMS. Kung hindi po natin ginawa yun, siguro problemado na po tayo ngayon. Kaya po, since the start, di naman maganda, nag-release tayo ng unti-unti para po mag-maintain natin yung level ng tubig na maganda. Yung pong 60 CMS nasa irrigation po natin yon, then the rest is sinasalo po ng Pampanga River down to pababa. By 10 a.m. po, today, 10 p.m., wala na po yan, zero po yan, resume po natin bukas. Kaya po, huwag po kayo mag-alala. Kaya po saluhin lahat yung sinabi ni Sir Calvo kanina na rain. Kami po, ang kinumpute po namin na rain, base mamaya is 280, almost 300 mm po yun. Siya po, ang kinumpute na po, pinakita sa amin is almost nasa 200 lang ata or 180. Kaya po mas maganda. By tomorrow, nag-compute pa po kami ng 170. Si Sir Calvo po, below 100 na. Kaya po, sa next slide, makikita niyo po ang ating roll card. Yan po. Pakita mo na. Yung current elevation po natin is 214 kaninang maga. Ang ADI po ito ay 1,660. Ang ating pong area of irrigated po is almost 100,000 po. Kaya. And then the forecast of Bagyo Yuan, ito po yung pinaka-minimum, 217.57. Minimum na po yun. Kung baka sa kuwan, yung pinaka-sent ni Sir Calma, baka ito po yung mahit natin. 217 lang po. Kami, ang hinit namin yun sa taas, yung kulay-pula, 218.01, yun na po yung pinaka-maximum. Yun na po yung aming hinit. Tapos, from 218, may 3 meters pa po tayong buffer para mag-scale. Ang dam po natin is automatic. Meron pong bukas, 4 po yun. Yung isa po, naka-open po na square na gano'n, concrete, automatic po siya tatapon. At pagka po nangyari yung gano'n, hihintayin po, hayaan lang po natin mag-overflow yung tubig. Then paglabas po ng bagyo, saka po tayo susunod magbukas ng gate. Ganun po ang dam protocol. Hindi po natin sasabay sa peak ng kwan. Hayaan lang po natin mag-flow siya. And then the rest by tomorrow, hahanda na po kami. Hingi na po kami ng clearance. O mag-advise na po yung pag-asa. Hingi na po tayo sa mga proper official na kami ay mag-release. Same yung ginagawa ng umaga. Ganun din po kami. Kaya lang po sa ngayon, kaya awan nyo sa atin, wala na po. Siguro last na ito, clear na tayo lahat. Ayan po ang water situation. Nag-start po kami, yung pong itim, yung po yung pumasok na actual na tubig sa atin. Yan po. Yung operation room card po, yung kulay orange. Yan po yung dapat na operation room card natin. Kaya lang po ito po yung pa. By December 1 po, ayun po yung elevation. 213. Tayo po, napakataas. Kaya po medyo binayayaan po tayo ng maganda. Kasi po, lumitaw yung Pantabangan Dam, naubos. Hindi po tayo kasi nagpatubig nung one season, sir. Hindi po tayo nagpatubig. Kaya po biglang tumas kami yan. Anyway po, by next year po, mamalis natin yan. Hindi na po siguro mangyayari ito sa sitwasyon na ito. Ano po, medyo
mas mainam po, tahimik at kaya pa tayo, ang elevation natin is ganito lang. 212 po, 212 po, 100% papatubigan na natin yung buong MBCA po sa 210, 212, okay na po yun. 100% sure. Kaya po lahat ng sa inyong magsasaka rito, kung meron kayong mayari ng bukid, huwag po kayo mag-alala, sapat-sapat po ang tubig natin. Ang start po ng patubig natin is November 1, but yung parte po ng Gimba, kuya po, at parte ng Muñoz is December 1 po. Officially, bago magpasko po, makatanim na tayo o bago mag-November 20, January 2026, lahat po nakatanim na ang list. Kaya lang sir, bangkitin ko na rin po, hirap po talaga yung kami, kasi kami lagi ang tinatanong sa price ng palay. Hindi sabi namin, hindi namin sakop yun. Kaya lang, gumagawa rin po ng paraan ng ating administrator po regarding sa presyo ng palay. Yan lang po ang down situation natin. Kung may tanong po kayo sa bawat isa, sasagutin na lang po namin. At please, pakipabatid po sa mga kasamahan natin, kamag-anak, kaibigan, na huwag po kayo mag-aalala na ang pagtabakan natin ay mag-i-spill. Wala pong mangyayari mag-i-spill na yan. Dahil sa nakita po namin na application, mas malaki po kasi yung application na ginagamit natin. Yun lang po, at isang magandang hapon po sa atin. Maraming salamat po. We would like to recognize the presence also of our provincial administrator. Nandito po ngayon si Attorney. Ayun pala, sir. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Lagi po kami mag-kausap ni Sir PA, pati dun sa suspension ng pasok. Maraming salamat po, sir. Kung meron po kaming hindi nabanggit dito sa briefing ang ating pong Provincial Health Officer, si Doc Christian, baka po meron siyang idadagdag tungkol sa health at saka po dun sa team natin sa PHO, sir, para po mag-briefing din po ang council. Sige. Okay, monitor. Sige, please. Mas open nyo na yung telephone kapag hindi namin. Magandang po sa ating lahat. Ang PHO po ay naka-activate na rin po yung ating team. Meron po tayong team A ngayong araw na ito. Most of 20 manpower and yung ating mga hospital po, 7 district and 3 medical hospital ay naka-activate po sila and ready to accept ng ating magiging pasyente if ever meron. At ating mga bawat hospital ay equipped with transport vehicle, meron po mga ambulansya, at meron po tayong mga gamot na naka-ready po sa ating hospital. At sa ngayon po ay may padating po surveying na 300,000 worth of Pampolas kit. Ito po ay mga iba-ibang mga gamot na kailangan po sa mga evacuation center. If ever po na kakailanganin, Sir Gold, ready po tayo provide po nito. So, yun lamang po at yung mga doktor po natin ay at po sila, kompleto po doktor natin sa hospital, kompleto po ang ating transport vehicle, yung ating po sa PHO, yung team A po ay nandito po sa Old Capitol na at pwede po iman yung ating EC ng NUST at ang test. So yun po at lagi po kami nakamonitor sa LGU, nakamonitor po kami sa hospital at nakamonitor din po kami sa kailangan po natin sa ating evacuation center. So, yun naman po. Thank you po. Okay, si Jojo, meron bang i-report dito? Kasi preparation sa ating mga pagkain, i-report yan para naman. Sa ngayon po, ang vice ang ating pong preposition po na pamilya po tax po meron po tayong 10,000 na sa convention. Okay. Kaya po, siguro, pagkaro po nagkaroon po din po very best po. Okay. Ilan po? Ano ba? Mahatong kami. Salamat. Ay, hindi pala si TV. Ano, TV?
Pwede ko magsabi ito, ano preparation ng ating mga PFA sa RBC yan? Pati dito kami natin. So, good afternoon. Good afternoon to everyone. Sa PNP po natin is all of the stations as we have a prepared na deployment plan. Actually po, every ano naman po natin kung kahapon po kami nakaprepare. So, any problem arises, the PNP will support all presence danger in our AOR. So, yun ang sermon namin. So, monitoring natin, meron na po tayo sa kapila ng PDL na naka-monitor po. So, updated po tayo sa mga kailangan natin i-rescue o i-evacuate na... Nalitigas ang ulo ay. Actually po, may mga area na po tayo na kanina, kaya nga po kung nalit ng konti, kailangan po po yung mga ano natin na we have already families po na pina-evacuate na. Yung mga affected na dati pa na inulit lang po. So we reiterate and inform them na they must evacuate or else we will force them to. That's all, sir. Thank you. Kaya magkakabi, update pa dito sa update ka ba tayo dito? Minutes tayo na rin sa Okay, malibig ka ng development, mag-attend po tayo. So, may pagkain po tayo dito. Sino ba nakasaya yung pagkain dito? Mapasya yung pagkain, nagugulit, pero hindi pa ako nagalan. So, okay, ganun muna siguro, ilan muna tayo. Sige, may para restaurant tayo. Okay, salamat. Maraming salamat po. We will be on standby. Ang labas po ng Pag-asa advisory ay 8 p.m. ay 5 p.m. Tama po ito, 5 p.m. po. Tapos 8 p.m., 11 p.m., 2 p.m. at saka po 2 a.m. at saka 5 a.m. So pagka po merong mga significant updates ay magpapatawag po tayo ng katulad po na briefing na ganito para po ma-appraise yung council. Then, ini-expect po natin mamaya kung maglalandfall po yung bagyo na before midnight, mag-ready lang po tayo in case na magkaroon ng brownout. Ang usually po natin ginagawa ay pagka po dumaan, pagka natapos na po yung malakas na hangin at saka po tayo mag-deploy na ng clearing operations po. Then, in case po yung communication po natin from the LGUs, meron pong call for SRR team ay nag-deploy po tayo ng SRR team. So, ganun po ang gagawin natin. In case na meron pa pong gustong idagdag yung mga council members natin, pakitaas lang po yung kamay or kung meron pong tatanungan sila sa PA, hindi po natin pananalita sa Sir. Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon po guys. Sa lahat po ng ating council members. Share ko lang po, tumawag po kanina yung PCSO sa atin. They'll be delivering 500 additional charity back sa ating po dalawang and we have coordinated already with PSO para additional support po natin for food. Sakto lang din po, meron po tayong malapit na evacuation center dito sa may NUSD. So ito na po yung immediate na madadala po natin. Yun na po, salamat po sa lahat. Salamat. Thank you. Standby muna tayo. Standby po tayo at maghanda pa rin po tayo habang wala pong uwian. Galing po ito mismo kay Dom. Natulugan ngayon. Okay, thank you. Sige, okay. Sige.